ko sa inyo. Si Lisa, magnanakaw, walang hiya, nagpanalo ng loto, 222 million, tapos wala lang kayong gagawin. Loan better, sila lang. At ang ipapresent sa inyo, litrato na kunyari nanalo galing sa clothing company, okay pa rin sa inyo. Si Lisa, nangkikidnap ng bata. Kidnapper yung buwaka ng Genemis na yan. Kasabwat sa pulburon, sa smuggling lahat. Ang mukha niya kung gaano kasama, ganon din kasama ang pinagagawa niya. Ang mga anak ni Kuting, nagpa-party. Noong isang gabi lang, may party na naman sila sa Goldenberg Mansion. Nag-inuman na naman ng mga buwaka ng ina. Yung mga anak ni Marcos Jr., lahat ng mga bangag din ng kaibigan, iniimbita dyan sa Malacanang gamit ang pera ng bayan. Si Lisa nagpa-party sa mga nagsusupply sa kanya ng pulburon din na mga jokling na designers dyan na nagkikiskipay sa kanya para kumamkam ng pera at tagabigay sa kanya ng what? Tagasalugsog ng giti niya. Yan ang ginagawa. Si Marcos Jr. at si Lisa Tanas, maya-maya na umaatid sa concert at pa-travel-travel lang. Tapos kayo, anong gagawin niyo? Tuloy lang ang buhay. Tapos maya-maya, sabi ko nga, baka babangbangin na lang kayo. Madjotay na lang kayo, wala na tayong magawa yan. Binibigay ko sa inyo ang desisyon. Military, PNP, binibigay ko sa inyo ang desisyon. Kung gusto nyo ng bangag na bangag, hanggang 2028, wala tayong magawa dyan. O gusto nyo magpakabangag na lang kayo lahat. Di ba? Para masakyan nyo yung trip nila. Ulitin natin. First quarter pa lang, ang 5.6 trillion pesos budget na disburse na. Hindi ka magtataka. 83% of the national budget na bakit ganun? First quarter pa lang. Anong ibig sabihin yan? Baka nga yung budget na yun, binitbit na nila, papuntang Amerika, o yung iba doon, nung pumunta sila sa Europa, at na-deposito na. Tandaan ninyo, kahit bitbitin ni Lisa ang mga paldo-paldong dollar bill sa eroplano, pwede nilang bitbitin. Kahit pulburon pa bitbitin, kahit bangkay pa na nang nagpatiwakal dyan, na tinarantado ni Lisa na PSG, kaya nilang bitbitin ang ginorgor na bangkay o whatever na hindi sila makakalaboso dahil sa kanilang immunity. So, ibig sabihin, kung sakali si Lisa ay 10 ang ginorgor at binitbit sa aeroplano at ihagis dito sa kung saan man, na bakanting lote ng Amerika o bakanting lote ng Europa, pwede nilang gawin. So, ibig sabihin, kung yung mga nananalong loan debtor, hindi maimbestigahan ni Pimentel at ni Tulfo na puro kaletsyahan ng mga jutang genes na mga yan. Ibig sabihin, posible na bitbit nila ang pera ninyo. Lahat pera ng bayan para sa i-deposito o itago, ikalat sa kanilang mga dami friends, dami people, dami account. At goodbye, my love. Tapos kayo, uutuin na naman. Kung pauuto kayo o bubudol-budol kayo, papabudol na lang kayo. You have to get up. Kayong lalo na kayong mga military. Imagine nyo, kayo ang umaharap sa giyera. Kayo ang umaharap sa mga kaguluhan. Kayo ang nagbubuwis ng buhay. Kayo ang unang sinasalang. Ang huli na lang dyan, yung mga civilian. Diba? Sila ang huling namamatay, pero kayo frontliner kayo. Pag inutusan kayo ni Kuting, sige, laban kayo doon. Wala kayong choice kundi lalaban kayo. Pero kung mag-speak up kayo at magsama-sama kayo, may choice kayo para ipaglaban ang inyong boses, ipaglaban ang inyong flag, ipaglaban ang inyong pamilya, ipaglaban ang inyong bayan na hindi kayo susunod sa isang bangag na presidente. Pero kung gusto nyo talaga na sumunod kayo sa bangag na presidente, wala tayong paggagawa dyan. Magpakabangag na lang kayo. At yan na ituro nyo sa mga anak nyo, anak, kasi magpabudol na lang tayo kay Kuting.
Mas masarap kasi na may presidente tayong nagpupulburon, meron tayong first lady na kidnapper. Baliktad na kasi anak ang mundo ngayon. Ganun ang gawin nyo. Military, police. May pasalusaludo pa kayo. May pagmamahal pa kayo sa bayan, sa flag. Pero tinotolerate nyo ang kidnapper na si Lisa. Kayo dyan, sa AFP, isa, alam nyo na si Lisa ay kidnapper. Yes, inaakusahan ko siya. Kasi gusto kong kasuhan niya ako. Gusto kong kasuhan ako ni Lisa para maipresent kong ebidensya ng lahat ng pagiging kasabwat niya sa kidnapping o extraction. Para ma-present namin di sa Pilipinas. Pupunta tayo sa UN. Pupunta tayo dito sa Amerika. Diba, Lisa, best friend mo, sabi mo, malakas ka kay, kay Lolo Biden. Ngayon, kung gusto nyo ng kidnapper, hindi na si Lisa ang kidnapper, pati si Marcos Jr. Magkasabwat sila eh. Ginamit nila ang power to kidnap the minor children. Dahil kasabwat nila ang tatay ng mga bata sa kanilang illegalities. Magtatanong kayo ng ebidensya? Ipalabas natin? No. Let Lisa file a case against me so we can present dito. At nang maipakita natin ang lahat ng kanyang pakikipagsabwatan. You, police, may mga itlog pa ba kayo? Mga military, may mga bayag pa ba kayo? Akala ko ba handa kayong mamatay? Sumusumpa kayo ang mamatay ng dahil sa'yo. Diba? May pakanta-kanta kayo every flag ceremony. Hinahalikan nyo ang ating flag. Bakit kayo nagpapakontrol sa isang bangag? Bakit ayaw nyong magsalita? Ngayon, yung nangyayari dyan sa Tago, tama ba yan? Sasang-ayon ba kayo? Napapatayin ang buong, Tago, gurgurin ang kuryente? Buongiorno. Thank you palangga. Gugurgurin ang kuryente na hindi nila inalintana na may mga taong nasa ospital, may mga taong nagtatrabaho, o may mga taong nag-o-oxygen sa inyong mga bahay-bahay. Yung, nebulizer, bakit malapit sa akin yung issue na yan? Yung nag-nebulize. Yung anak ko nung bata, I was young mother. Wala kaming pambiling nebulizer. Nung time na yun, 6,000 pesos ang presyo nun. Wala kaming pambili. Every 4 hours, mga kabalangga, pumupunta kami sa ospital dahil may asma yung bata. Every 4 hours. During that time, pero later nakabili na rin kami. Kasi hindi naman tayo lahat pinagpala na may nakaw na pera galing sa kaban ng bayan. Every 4 hours, nakaka-relate pa kayo yung may mga anak na may mga asma? Gaano kasakit sa isang magulang na wala kang nebulizer, pumupunta ka sa ospital para pausukan mo yung mga anak mo para makahinga. At during that time, nasa Sampaloc, Maynila ako kasi bata ako, nagkaanak, estudyante ako nung time na yun eh. Nag-aaral ako, medyo nakas ako, may asthma. Every sa FEU hospital, pumupunta ako dyan. Shout out dyan. Okay? Every 4 hours, so tulog lang kami, pahinga. Babalik na naman, every 4 hours, nag-a-alarm lang kami. Anong point ang gusto kong ang gustong sabihin sa inyo? Gaano kahirap sa mga katulad ko ngayon na mga nanay na yung anak nila pupunta sa ospital every 4 hours para i-nebulize. Tapos walang kuryente, papatayin lang ng mga bangag. Hindi natin alam kung may namatay na o may nagurgur na bata o matanda dahil hindi makahinga dahil sobrang init. Nag-gets nyo? Tapos itong jutang ginemis na to, walang pakialam, itong mga bangag ng kabinete ni Marcos Jr., walang alam kung di manggipit. Ano gagawin nyo ngayon? Ipagpapatuloy nyo ang pagsuporta sa mga buwakan ng inang ito? Patuloy kayong pahihirapan? Hindi kayo makabili ng bigas? Hindi kayo makabili ng sapat na pagkain, sa halip gera ibigay sa inyo? Wala kayong trabaho? Jobless?
OFW hindi makauwi. Pag-uwi, bangag ang mga anak dahil mura na lang ang pulburon, 3-5 na lang sa kanto. Ang mga anak ninyo, nabibiktima ng pang-chuchurba ng mga bangag dahil hindi binibigyan ng importansya ni Marcos Jr. ang peace order at pagsod sa mga pulboronic o mga nagluluto ng pulboron kasi they are part of pulboronic. Kasama sa state visit ang kanilang mga amigo't amiga na nagsusupply sa kanilang pulboron at nahulihan na nga ng pulboron na katulad ni Sayaro. At by the way, Martin Romualdez, Martin Araneta, Marcos Jr., hindi lang si Lisa. Ayon sa ating source, kasabwat kayo sa pagkidnap. Nagulat kayo, no? Ayon sa ating source, naging instrumento kayo sa kidnapping, hindi lang si Lisa. Kaya sabi ko, sa tamang panahon, magbabayad kayong mga ginayupak kayo. Dapat nyong makulong ng panghabang buhay. Sabi ko nga, kung meron lang gurgor na parusa, dapat magurgur kayo sa mga kasalanan, hindi lang sa kidnapping, sa pulboronic, sa pagnakaw, sa kaba ng bayan. Kaya nga ang mga kongresista, ang mga senador, kul na kulang, wala kayong gagawin, harap-harapan, o pare-pareho kayo, magkakasabwat kayo, mga jutang ginemes kayo. Dito sa Mindanao, uso kidnap ng mga bata. Sabi ni Diding Pineda. Baka si Lisang may utos niyan. It's showtime, Kay. Defend the flag. Destroy bangag, sabi ni Dance Scorpion. Wala na talagang kwenta ang gobyerno natin, sabi ni Joey Galera. Ngayon ay mga mafia. Firing squad, Madam Saloneta, sabi ni Marilyn Santos. Sabi ko nga kung ako ang magbibigay sa kanila palangga, kulang ang firing squad sa kanila. Yung pinakamalupit. Lagyan ko ng tamtax yung kipay ni Lisa. Diba? Kulang pa yun. Pero kung gaano kadami yung ninakaw niya, na pera, kung gaano kadami ang pinanalo nila sa loto na loan better, ganon din ang value. Bibili lahat. Kung magkano yung ninakaw nila, bibili ng tamtax. At ilagay sa kipay labong. Yun ang kabayaran. Si Carlo. Diba? Wala nang jitay-jitay. Tamtax ang lang katapat. Mula sa kipay, pataas hanggang julo niya. At bayad na taong bayan. Sa tingin niyo ba, pag bumili tayo ng tamtax, mga palangga, may magnanakaw pa? O may mangkikidnap pa? Wala na. Diba? Ngayon, mga kababayan, first president, ano to? Okay. Merlan Palomar. Sabi ni Garcia Leon, hindi nakasa sa kipay niya. Sabi ni Opinion, papay ng PH TV, stapler ang kipay labong. Oo nga, anong gusto niyong parusa? Jalatan ng Juhay, sabi ni Palangga. Kulang pa nga yung Palangga. Yung pamilya nila, kulang pa ang kabayaran sa lahat ng kasamaan nila. Sabi ni Timberland, ihulog sa crocodile zoo. Sige, tanong. Kung kayo ay may power at bigyan ng parusa si Lisa, likuting lahat ng bangag, pero highlight si Lisa, anong parusa ang ibibigay ninyo? Sabi ni Marco Fortuny, people's power na. Okay? Nagsilabasan na ang mga troll, mga patay gutom. Sabi ni Danny Boy, ayaw mo na sila palangga. Okay, kailan na lang lumamon. Yung mga jayop na yan dapat binabala sa gera. Lagyan ng epoxy ang kapay ni Lisa, sabi ni George sa Beron. Palunok ng tamtak, sabi ni George. Pitay by stone. Ibaon sa pulburon. Pwede rin. Ibaon daw sa pulburon, sabi ni Rick B. Ano pa? I-overdose sa pulburon, sabi ni JB, di ba? Tama yon, di ba? Gawing
Ipakain sa pakain sa langgam. Ilagay sa luneta, pakain sa langgam. Pwede rin. Anyway, mga palangga, balik tayo dito sa tagong. Tingnan ko lang kasi may mga palangga tayo nagmo-monitor daw. Sila Joey nandoon. Tingnan ko may mga message sila. Joey! Paano nyo nga si Joey? Oh, ito may bago pala, oh. Okay, palangga, meron na ulit. But our worry, sabi niya, meron na raw uli. Oh, up to. Real update. Palangga, meron na uli. Kuryente. Pero ang worry is baka mamaya gurgurin uli. Kasi my gosh, napaka-defensive talaga nila. Please be informed daw that the interruption is not the intention and beyond control. Sabi niya, monitor ka na. Imo-monitor lang kami dito at i-update ka namin. Thank you, palangga. Okay? Ayan. Tignan natin sa kabila. Ang dami kong ka-message eh. Okay, tignan natin to. Oh, ito, may bago. Miss Maharlika, grabe. Ang init-init kanina, pinatay nila ang kuryente. Nagkinakabahan kami, baka mamaya, pag dumami na ang tao, papatayin nila uli ang kuryente dito sa Tagum. Balitaan kita, Miss Maharlika. See? Mga jijimonyo talaga. Papayag ba kayo? Kaya ang kinakausap ko dito, men and women in uniform, and you people, akala nyo, hindi kayo kasali dito? Sabi ko nga, kapag si Kuting ay binala na kayo lahat sa kanyo, doon nyo palang masiguro ma-realize, tama pala sinabi ni Duterte. Tama pala yung mga taga-Maisog Rally. Magsisiman kayo, gurgur na kayo. Baka mamaya magsisi na kayo, aratay na wala na yung mga dismembered na kayo. Okay? O kaya nag-ano na, I'm talking to you, mga sundalo at mga kapulisan. Diba? Na for sure na nanonood sa akin, dapat siguro habang kayo ay nasa gitna ng bang-bang-bang, tapos matino pa yung utak ninyo, siguro sabi nyo, tama si Duterte, tama si Maharlika, na ibinala lang kami sa kanyon. Huli na ang lahat. Damage is done. But right now, you still have time to do the right thing. You still have time na huwag magpasakop sa mga bangag. You still have time para protektahan ang inyong pamilya sa nalalapit na bang-bang-bang. You still have time para protektahan ang inyong bayan para sa nalalapit na bang-bang-bang. You still have time para hindi sundin ang mga bangag, kidnapper, polboronic. Pero kung gusto nyo talaga, go! Makipaglaban kayo sa bang-bang-bang na sinasabi ko. You know what I mean? Ipagpatuloy ninyo. Tumawa lang kayo. Ay, wala yan. Kaya namin ng bang-bang-bang sa China. Matatapang kami. May mga nakatago kaming ice pick at saka barbecue stick. Sapat na ito. I'm telling you people, kami dito na mga Amerikano, kasi Amerikano ako eh. Pinahanap lang ako sa Pilipinas kasi yun ang gusto sabihin ng mga kita, di ba? Maharlika, wag ka nang makialam. Dito sa issue ng Pilipinas kasi Amerikana ka na, nasa Amerika ka eh. Kaya sabi ko, bakit may EDCA kami dyan? Bakit nyo ang mga bruskong palangga ay inaalaw ni Marcos Jr. na maging part kami dyan? May mga pamilya yung mga palangga ko eh. Bakit nandyan kami? Diba? Kaya sabi ko sa inyo, kapag nagbang-bang-bang, kung ako nandiyan dyan, go goodbye ko kayo. Hindi man ako nakatira dyan eh. Kung ako ang sundalo o Navy. Pag natumba ko na yung mga yan, tatumba na kayong lahat. Kapag may chance ako, nakaangkla lang ang kanilang sasakyang panghimpapawid. Sakay na lahat. Goodbye, Philippines. Oh. May pakialam ba? Kaming mga Amerikano sa inyo? Di ba kami nakatira dyan eh? Pag nagkahandusay na kayo, ano gagawin namin sa inyo? Alam hindi na kayo makagula pa, isasakay pa namin kayo dito sa aming service. Diba? Kung ako yun. Kung ako ang sundalo na nandyan, nakita ko nagkadamatay na kayo, goodbye. Amerikano eh. Bye! I will enjoy the Cali weather, you know? Or I'll just go straight to New York. Magkupi-kupi. Make up your mind. You know what I mean? Make up your mind. Labanan ang mga bangag.
Labanan ang mga sindikato, mafia, kidnapper, lahat kung mahal nyo ang Pilipinas. Sabi ko nga, kung matapang kayo, edi go! Umpisahan nyo, tiyunggain nyo ang sasakyan ng China para mabilis na. Tapang kayo, di ba? Ikaw, Browner o Broner, tapang ka, di ba? Umutos ka. Lider kita. Gusto nyo ng bang-bang-bang? Huwag nyo nang patagalin. Ngayon na, tiyunggain nyo ang mga in-check na sinasabi nyo nang aagaw ng ating teritoryo. Ba't nyo pa pinapatagal? Ano pa ang reason? Total, matapang kayo lahat. Ha? Broner, tiyunggain nyo na dahil yun naman ang gusto nyo eh. Tiyunggain yun eh. You know what I mean, di ba? Alam nyo yung tiyunggain. Bakit nyo pa patatagalin tong bang-bang-bang na to kung matatapang kayong lahat? Kasi kung ako, na nagtapang-tapangan na katulad ninyo, wala nang sat-sat-sat-sat. Kung si Marcos Jr. na nagtapang-tapangan, hindi ko kailangan ang tunay na matapang na Pilipino ay hindi naghahanap ng damay. I'll tell you something. Nung ako bata pa, pag nakikipag-away ako, hindi ako nagsusumbong sa nanay at tatay. Ang iba ko mga kapatid, nagsusumbong. Talawan man yung iba. Sorry man mga kapatid ko. Pero ako hindi nagsusumbong. Kasi, gusto kong ipakita sa sarili, sa aking mga palangga, I was young. Kapag ako inapi, hindi ko, sinaway ako ng kapitbahay, buligi, mangkunay. Walang ganon. Ganon kaagad. Nalalaman na lang ng nanay ko, warak-warak na damit ko. Ano yung tsura mo? Sabunutan ko. True. Never ever ako nagsumbong sa aking mga magulang o sa aking mga kapatid na nagpakampi. Kasi matapang eh. Kung matapang ka, kaya mong lumaban on your own. Mapapisikal man. Eh bakit si Kuting? Naghahanap ng kakampi. Eh matapang ka mo eh. Ang ina, tapang-tapangan ka, kaya kong lampirutin yung itlog mo kasi laki ng butike. Ang tunay na matapang, maninindigan ka bilang isang Pilipino. Kung ako ang leader, kunyari sa isang whatever, hindi ako magpapakatanga sa buong mundo na magtapang-tapangan ako pero hindi ko pala kayang tumayo sa sarili kong paa. Kailangan ko ng rest back, Uncle Biden. Iatay. Hindi tapang yan. Duwag. Kung matapang kayong lahat na mga sandatahang lakas, hindi nyo kailangan ng kakampi. Tumayo kayo sa inyong mga paa at jungguin nyo ang dapat yung jungguin. Kung yan ang gusto nyo. Sabi ko sa inyo eh. Nung ako lumaban sa lahat ng laban, remember I told you, no, ako yung medical representative. Bago-bago pa lang ako, ginujungga na ako ng district manager ko. Yung pala, illegal ang ginagawa kasi ayaw niyang nakikita niya ako. Tumayo ako. You know that story? Diba ang Medrep every 15 days, 30 days, may meeting sa mga hotel, bongga-bongga. During that time, nasa Ortigas kami. Sabi na kaibigan ko, Didi, shout out. Si Didi, kumusta ka na? Hindi ko lang sabihin na apelyido ko. Didi Palangga, kumusta ka na bongga-bongga? I hope nandiyan ka lang. Sabi sa akin, tandang-tanda ako, sabi na aking palangga. Kaya wag na tayo kasi bago pa lang tayo. Ganyan-ganyan. No! No! Sabi ko nang ganun. Lalaban tayo sa district manager na ito. I was new. Tumayo ako, wala akong pakialam kung mawalan ako ng trabaho during that time. Actually, kakapapanganak ko pa lang noon eh. Nung time na yun eh. That was 24 years ago. Okay? Tumayo ako sa gitna ng aming lahat ng distrito, di ba? Ang Medrep, marami kami yan, daming district. Tumayo ako at binukelya ko ang district manager ko. Nasabi ko, itong julol na ito. Ayun na, hindi ako sabi julol. Maayos naman. Di ba? Nag-ready na ako ng resignation paper. Kasi sabi ko, pag tinanggal ako ng owner o ng boss ko, no, you don't need to do that. Here is my freaking resignation. Tangina. Ganon. Tumayo ako. Nilaban ko, hindi ako nagsumbong kahit kanino. Pinipigyan ako ng kaibigan ko, co-worker ko, bago lang. No, hindi ako mamamatay o magiging patay gutom katulad ni Gadon na hindi
na pag nawala ng trabaho ay magugutom. Kaya kong tumayo sa paa ko. And true enough, naging star ako. Ano nangyari? Anong sabi sa akin ng vice president and the owner? You know what? Kinausap niya ako sa opisina niya. Hindi ko makalimutan to. Akala ko tatanggalin ako. Chika-chika, pinakwento niya sa akin ang nangyari. Pero ang pinaka-winning ng story na yon, we see potential in you. Okay? Ililipat na lang kita sa district. Eh, sino nagwag eh? Hindi ako. Kung hindi ako tumayo, nagduwag ako, hindi ako lumaban, patuloy akong aapihin ng jutang gini ng district manager na yon. Yan ang matapang. Hindi duwag. Hindi ka takot na mawalan ka ng trabaho. Hindi ka magugutom katulad ni Gadon na nadisbar na kung hindi nagkisas o nagmakaawa, hindi pa magkaroon ng pwestong, walang kwentang pwesto. Fight against poverty o kagutuman, kadyutahan. Kaya kayo, mga kasundaluhan, pag matapang kayo, jumbuin nyo na ang kalaban. Ba't kayo nagiging ng rest back? Walang rest back, rest back. Ang tunay na matapang, hindi naghahanap ng damay. Ang tunay na matapang, patay or buhay, lalaban ka kasi alam mo, naninindigan ka na nasa tama ka at kailangan mo ipagtanggol ang iyong bansa dahil inaapik ka. Bakit kailangan nyo ng damay? Go! Hilain nyo mga anak ni Kuting, matatapang kayo kamo eh. Bakit kailangan ng damay? Kung lahat kayo supporter ni Bangag, gusto nyong junggulin ang China, go now! Now, not tomorrow, not later, now. Mga puti ang itlog nyo, mga di puta ka mo. Mga linti. Andito mga tros, hayaan mo yung mga tros na yan, mga patay goods yan. Ganda pa naman ang alindog natin ngayon today, mga palangga. Hayaan mo na sila. But sa totoo lang, sabi ko nga, dami ko kausap everyday, they are frustrated. Grateful sila dahil, oh Maharlika, thank you for your voice. Sabi ko, no, thank you because of you. Hindi naman ako maging effective kung wala kayo, palangga. Wala naman tong kwenta ang boses ko kung hindi nyo ako sinamahan. Kaya itong laban na ito, sama-sama tayo dito. Kayo mga kapulisan, mga kasundaluhan, kayo mga taong gobyerno, alam ko ang puso ninyo. Gusto nyo nang mag-speak up. Kahit hindi tayo magkakilala, alam ko ang nararamdaman ninyo. Ayaw nyo ng gera. Ayaw nyo ng gulo. Ayaw nyo ng pang-aapi. Ayaw nyo ng bangag. Kung yan ang ayaw nyo, bakit kayo tahimik? Diba? You have to speak up and get up now. Anyway, mga palangga, ang pagpapatay ng ilaw, ng kuryente, paggigipit, pag-delay, pagsarado ng runway temporarily, pagtanggal kay Governor Edwin Hubahib, suspension, 60-day suspension, ay isa lamang patunay na ang inyong gobyerno ay mga bangag.